What's up sa inyo mga ka-farmers, kamusta po? So ngayong araw naman po ay gagawin naman namin po yung upuan dito sa may kubo. Matagal-tagal nga pong hindi kami nakagawa dahil gawa rin po ng busy, tsaka mahirap din po maghanap ng mga tao na gagawa rito sa aming kubo. So kaya nga po kami na lang dalawa gagawa ngayon. Kaya po ayun, samahan nyo po kaming gumawa ng upuan dito sa kubo. So sabi nga po ng iba, kailan mo pa matututunan kung hindi mo gagawin, di po ba? So ayun po mga ka-farmers, simulan na po natin gawin ang ating upuan dito sa kubo. Ang inuna nga po namin ginawa ay yung pagpapatungan ng lalagyanan ng kawayan. Tinataban ko po yung poste para nakabaon po talaga siya. Nang sa ganun, matibay po yung pagkakagawa. Hindi basta-basta pag inupuan basta na lang matatanggal pababa. Yan, susunod nga po ay sinukatan na po ni architect yung haba o yung laki ng ilalagay po namin na upuan. Dahil ang gagawin po kasi namin dyan talaga yung pwede po siyang upuan at the same time pwede pong higaan. Kasi dyan po kami matutulog pag meron na pong mga alagang baboy, mga manok, itik at kung ano-ano pa mga alaga natin dyan sa bukid. So yun na nga po, ilalagay na po namin yung pinakang patungan po ng mga kawain, pinakang brace po niya para yun po yung mismong dadala nung mismong upuan po niya. Noong una nga po kasi talagang ayaw namin gumawa dito kasi wala po kami talagang alam sa pagkakarpintero. Yun, so marunong tayo tumingin ng mga sukat pero hindi po talaga tayo marunong maggawa ng mga ganyan eh. So yung kubo ko po kasi sa may bundok, yan parang nasabi ko lang na tayo na kaya gumawa kasi parang kaya lang naman gawin, parang napakasimple lang naman. So yun, sinubukan po namin at yun po, makikita nyo mamaya yung resulta. At ito na nga, sumablay na yung isa, tinanggal po muna namin kasi nagkamali kami ng sukat. At yan, medyo mahirap tanggalin kasi yung mga nabili namin na coco lumber. So coco lumber pala yung gamit namin dito guys, yung pinaka mga formado na kahoy na yan, 2x3 yung tinatanggal ko na yan. So medyo nagkamali kami ng sukat. So yan, kaya tinanggal muna namin. Medyo tumabingi. Dinadaan lang kasi namin sa silip-silip. Ayun nga si architect, ang galing manilip. So pagkatapos nga po namin tanggalin, ay pinukpok ko lang po yung mga pako nun. Tapos kinabit na po namin ulit. At ito nga po nakakabit na yung dalawa kabilaan. Ang sinusukat naman po namin ngayon yung mahabang kahoy na paglalagyan po ng mga nakapabalagbag din na kahoy para yun po yung pagpapakuan ng mga kawayan. Ayan nga po, di na kayo makapaghintay na matapos yung kubo na to dahil tignan nyo naman po talaga yung view dito sa amin na to. Napakaganda. Sarap magtambay at saka matulog nga naman kung nagbabantay ka ng baboy, yung mga alaga mo dito. Napakasarap ng simoy ng hangin. Wala po nga po kami mga pako na maliliit, kaya po bumili po muna si architect. Tapos ako, dahil wala pa pong upuan, ikinabit ko po muna itong duyan ko para makaupo po ng saglit. At saka makikaiga ng konti, makapagpahinga. Ang sarap talaga ng hangin dito sa bukid. So pagdating nga po ng architect, ay kinabit na po namin yung dalawang kahoy na paglalapagan ng mga kawayan. Di nga rin talaga basta-basta magkarpintero, napakahirap din pala talaga. Kaya yung mga nagkakarpintero guys, huwag nyo minamalit kasi sobrang hirap din ng trabaho nila. Kunti pagkakamali nyo lang, napakapangit na ng bahay nyo. Kailangan talaga na tama lahat ng sukat kasi once na magkamali ka lang ng isa, maaaring tumabingi, pumalipit, o tsaka tabingi yung mga gawa ng bahay pag nagkamali. Kaya wag natin ismulin yung mga karpintero guys kasi napakahirap ng trabaho nila. Tsaka marangal naman yan, kaya dapat hindi kinakahiya. So ayun na nga, nakumpleto na namin itong kabila, papatungan na lang ng kawayan. So pagkatapos nga namin yun, ay sinukat na rin namin yung kabila para malagyan na rin guys ng pagpapatungan ng mga kawayan o yung pagpapakuan niya. Ayun na nga sa architect, panay ang lagari, talagang sukat na sukat eh. Minsan talaga may mga bagay na parang hindi natin kayang gawin, pero pag sinubukan mo, masabi mong napakasimple lang pala. At saka napakaganda pag-aralan yung mga bagay na minsan parang ang hirap sa'yo, pero pag ginawa mo, di ba, magiging simple lang kasi kayang-kaya mo lang pala. At saka pagkatsagaan lang gawin. Yun akala mo naman talaga totoo. Eto na nga, nilalagay na namin yung kabila. Kailangan lang po talaga pag nagkakarpintero na ganito or may mga ginagawang ganito, mas maganda talaga na may kasama kayo kasi ang hirap kasi pag may mga ganyan yung may mga hawakan na ganyan, kailangan talaga ng helper pala talaga. Kaya yung iba minsan, bakit sabi ng mga nagpapatrabaho, bakit mayroon pang kasama kaya lang naman ng isa, diba? Ganoon yung mga iba nagpapatrabaho. Pero kailangan po talaga pala kasi ang hirap, kailangan may helper. Pag may mga hawakan, may mga iaabot, sobrang napakahirap kung ikaw lang gagawa, mas mapapatagal yung trabaho. At yun na nga po, tanghalian na, kaya kumain na rin po kami. So dito na rin po kumain si Cholo, yung lagi nating kasama na umaakit sa bundok minsan.
So nag-aaral po kasi yung bata na yan, kaya malapit lang naman yung school niya dyan sa may kubo na yan. Kaya pag uwi niya, dyan na siya pumupunta pag andyan kami. Tapos dyan na rin po kami kumakain. Dahil napakasarap po na ambience sa may lugar na yan. Ang ulam po namin dyan ay yung kinuryente niya po na dalag, o yung snakehead na tinatawag sa ibang lugar. Yun po yung ulam namin dyan. Siya po lagi nangunguryente noon, yung mga inuulam namin na ganoon, pati yung mga hipon. Napakasipag po ng bata na yan. At syempre dahil sinama ko po yung aso ko na si Bugay, siya po yung kumain ng mga balat tsaka mga tinik. Kaya naman niya pong kainin kasi malaki na siya eh. Ayan, no? Sarap na sarap po siya dyan. Pagkatapos nga po namin kumain ay nagpahinga po muna kami sa aming mga duyan. Ayan, no? Then 1:30 po ay balik na naman po kami. Lagalagari ng mga panglagay sa gitna, napapakuha ng ating mga kawayan. Then ayun na nga po, pagkatapos namin po mai-prepare yung paglalatagan ng kawayan ay simulan ko na po magpako-pako pa isa-isa ng mga kawayan. Maganda po talaga yung bulutsina na kawayan na ganito kasi napakatigas niya, makapal, tapos talagang magtatagal. Mas magtatagal pa nga po sa relasyon nyo. Joke lang po. Natapos ko na nga pong lagyan ng kawayan, tsaka naipako na rin po itong sa may mga upuan. So ito na lang pong banggirhan na aming gagawin, yung paglalagyan po ng mga plato, mga kaldero, ganun po. So ito na rin po yung isa, yung kabila, nalagyan na rin po natin. Pwede na makakaupo dyan. Ito na tayo magluluto, tapos napakaganda ng view pa nagluluto ka dyan, naghuhugas ka ng plato, talagang hindi ka maiinip, di ba? Sinunod ko na nga po itong isa habang si architect po ay bumibili ng merienda. Pagkadating niya nga po ay hindi ko inaasahan na may dala-dala siyang siomai ito. Which is paborito ko rin po yung ganito eh. May chili oil, may toyo, tsaka merong kalamansi. Diba? Sobrang sarap po niyan. Kaya sana mainggit po kayo. Tuwang-tuwa si Boy dahil meron siyang natutungtungan. So yun na nga po guys, ang video natin po ngayon sa araw na ito. Ang paggawa ng upuan. Hindi pa po tapos yan eh. Lalagyan pa po namin ng sandalan. Tsaka marami pa po tayong gagawin sa may kubo na yan. Kaya always na po kayo manood ng mga vlog natin. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, like, share, and subscribe po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, sa lahat po, sa mga nanonood, sa mga tunay na sumusuporta. Maraming salamat po. God bless you. Bye bye.